Gloomy ang weather. Parang anytime uulan. Mahangin, tapos ang lamig ng hangin. Hindi mainit. Pero sana ganito lang, no? Okay, so magpaparehistro ulit tayong kotse. Ito yung pangalawang kotse ngayon ng in-laws ko, ang kanilang pick-up. So nag-i-end din to sa number 1, yung plaka niya. Natapos natin yung isang kotse nila kahapon. Pumasa naman tayo sa emission test and then tuloy-tuloy na naasikaso natin sa LTO. So naparehistro na ulit natin yung kotse nila kahapon, good for another year. So this time, same process, yun yung gagawin natin today. So sana pumasa tayo sa smoke emission testing. Yan. So tomorrow din, babalik na sina Teens at mother ko from trip nila from Thailand. Yan. So ano nga pala to? Stick shift. Yan. Madalang na yung mga nag-stick shift ngayon, no? Lalong-lalo na yung mga binibentang kotse, napakadalang na. Except yata kung sports car ang bibilin mo, may option ka pa rin na mamili ng stick shift or manual. So yun, sabi ko nga bukas, babalik na sina Mrs. at si mother ko from trip nila sa Thailand. Sa Chiang Mai, Thailand nga pala sila. More on ano yung lugar na yun, no? Yung mga parang nagre-retreat, relaxation, probinsya. Hindi siya yung busy city na gusto mong puntahan madalas, no, as a tourist spot. So kakaiba yung pagpunta nila sa Thailand, more on relaxation sila. So ayun, 5 days din sila doon since Thursday, 'di ba? Thursday ba 'yon or Wednesday night? Sa ganun. So bukas yung balik nila, and then later on naman, hatid din natin yung gamit ni Pixar sa baseball, kasi meron silang baseball training today, and meron tayong isang delivery sa client natin, care of Tinselpan. So today is January 14, Tuesday. Simulan natin ang araw natin, parehistro na natin to. Okay. Masarap din mag-drive ulit ng manual, though syempre panay automatic na yung dinadala natin, and karamihan sa atin ngayon automatic na talaga, no. So karamihan din ng mga dealership talaga, no, kakasabi ko lang, ang binibenta nila is mga automatic na, lalo na yung mga baguhang drivers ngayon. Ang una na nilang natututunan, automatic. Nung kami, yung natuto ako mag-drive, talagang ito manual. Fun pa nga eh, nandito yung cambio niya, dito banda, L300 van. So yun yung una nating natutunan. Tsaka yung mga kabatch ko na mga natutong mag-drive noon, ang una talaga naming nahawakan, ang una namin naman is manual or stick shift. So importante din na marunong ka mag-drive ng stick shift, no, pag emergency. Tapos yan lang ang available na kotse, at least madadrive mo, no. And also minsan mamimiss mo rin mag-drive neto, kasi mas feel mo yung makina pag nagde-drive ka. Yung agos ng makina sobrang kontrolado mo. Sa automatic kasi ka lang apak ka lang ng silindador, no. Yung control ng andar mo, yun lang Ito kasi feel mo yung first gear, second gear, yun. Pero syempre pag traffic na, yung bumper to bumper, stop go, nakakapagod na tong manual, lalo na sa mga edad namin, yung mga tuhod natin, kasi kailangan mo rin apak-apakan yung clutch pag nagpapalit ka ng gear mo. Ayun. So once in a while, masarap man yung ito, nakakamiss din. Pero syempre doon na tayo sanay sa automatic Yan. Dito lang yung LTO along Alabang Zapote Road, halos kaharap ng Robinsons Las Piñas. So anong oras na ba? Mag-11 ng umaga. So far so good, hindi ganun ka-traffic, no? Ito nga pala yung Robinsons. Ayan. Tapos
Konting tumbling lang. LTO Las Piñas na yan. Dito, mag-start na yung traffic. Pero, bandang left side, malapit na tayo sa LTO Las Piñas. Yan. Yan. Isang malaking compound to eh. Yan, daming tao. Mga nag-a-apply ng lisensya sa kanan. Tapos dito naman sa kaliwa yung test drive ng mga motor or ano. I think motor yata. Pag test drive ng kotse and motor. So dito muna tayo sa testing. Kung saan tayo galing kahapon. Eh, nakikita mo yung kulay puting yan nag-a-atras. Yan, dyan tayo kahapon eh. So, first step ulit tayo. Okay, next day na tayo. January 15. So, after 1 week plus, balik tayo dito sa ating duplex project. So, ayan. Sobrang laki na ng changes since last tayo pumunta. Kompleto na yung pag-install ng gate. Yan. So, of course, finishing pang kailangan niya, no? Yung pintura. And, siyempre sa bahay. So makikita mo ngayon itong bahay, ang ganda na ng pagkagawa sa second floor, no? Yan yung mga windows natin. Tapos may style pa yung facade natin, no? Ito, mga details pa. So even yung flooring natin, ang ganda na yung parking. So maganda yung pagkakaano ng parking. So kahit mababa yung kotse mo, hindi sasayad yung nguso. So again, tinanong ko kay foreman, dali, maingay yung helicopter natin palagpasin muna natin So tingnan nyo muna yung ano. Yan, pwede na. So yung parking natin, kahit mababa yung kotse mo, hindi sasayad yung nguso. Smooth yung magiging pag-park mo. And nakausap ko si foreman, kasya pala dito ang dalawang sedan, regular sedan. So kahit yung mga maliliit na sedan, mas maganda, may space. Dalawang regular sedan, kasya. Pwede sa parking. And yung mga malalaking kotse naman, yung mga SUV, pick-up, yung mga large SUVs like Land Cruisers, kasyang-kasya at may space pa. Yan. So kasya dyan ang isang mga SUV malalaki. Tapos spacious yung magiging garahe mo. So ngayon, pasok tayo dito. Lunch break ni na kuya eh, ano, nagsasaing. So, ito ang ating ano, main door, window. Full size pala tong bintana, no? Oo, ang ganda. Full size siya yung bintana, hindi yung usual na may pader dito tapos ano. So, ito yung kabuuan ng garahe natin. Ganda na, details na. Siyempre, pag malinis na lahat to, makikita mo yung kintab ng ano, ng tiles natin. Tapos yung ceiling natin dito sa garahe, PVC to, no? PVC. Oo, PVC kasi pang matagalan yan, habang buhay na yan eh. Hindi naluluma, hindi inaanay. So, ito naman, solid wood tong ano natin, main door. So, ito magiging labas niya. Meron tayong, ang tawag pala dito is air well. Para may hangin na pumapasok. Yan, tagos yan hanggang taas, may hangin. Para pwede ka magbukas ng bintana. Pasok pa rin yung hangin dito and bukod dito sa manggagaling sa garahe. So, ito yung powder room natin, finishing pa yan. Huli na to, baka ginagamit pa ni na kuya pag ano, no, construction, yan na yung pinaka-last. So ito, open air ulit. Para may hangin ulit na pumapasok dito, hindi talaga kulob tong bahay na to, no. So pwede mo rin gawin tong laundry area or pwede ka magsampay. So ito na yung kabuuan ng ating living area. Maluwag, di ba? At ang ganda na talaga compare sa mga bisita natin before. Makikita mo na talaga yung itsura niya. Yan.
Tapos yung mga flat lights natin. Ang ganda na, hindi na yung traditional na bombilya. And then, dito tayo sa kitchen. Yan. Ganda na rin ang countertop natin, no? Granite. And then, cabinet. Ang ating breaker. And then, check na natin sa taas. Ito, solid wood na rin yung ating stairs, no? So, wow! Ito ulit yung airwell natin dito sa may tabi ng powder room. Pwede ka ulit magbukas ng bintana dyan para pumapasok yung hangin dito sa second floor. So, ito na rin pala yung magiging handles natin sa stairs natin. Yan. Then, let's check the common toilet and bath. Yan, dito sa second floor. Ganda, no? And then, second bedroom. Third bedroom. So, ito ulit yung open air natin. Yung bintana natin, maganda rin. Yan, no? Ganito lang. Tapos light na. Yan, solid. Suwabe. Okay. Tayo dito sa hallway. Maluwag din po yung hallway natin, no? Leading to second and third bedroom. Sa ating common toilet and bath para sa 2 bedrooms. And of course, ang ating masters. Solid wood yung mga pintuan nila. Ito na po ang ating master's bedroom. Yan. So, nasa Unit A po tayo. Yung kabilang unit, which is Unit B. Parehong-pareho yung landscape nito. Parehong-pareho yung design. Yan. Sukat, everything. So, ito nga pala yung view natin from the second floor. And may sariling toilet and bath ang master's bedroom. Yan. So, wala pang mga gamit masyado. I think isa to sa mga huling gagawin, no? So, again, ito ulit yung master's bedroom natin. Tatapusin na natin to. Okay? So, magpipictures pa ako for documentation din aside from this video. So, ayun. Kung interesado kayo, naka-flash lang sa screen yung phone numbers, no? Again, pre-selling pa rin tayo hanggat hindi tapos to. Pero oras na natapos na to, yung price natin for pre-selling, definitely mas tataas. Kasi ngayon, discounted price pa tayo. So, okay po. So, ayun. Ganda na, no? Ito siya. Ayun, no? Kita ba? Naka front facing camera kasi ako eh. So anyway, yan, babalik ulit tayo next week. Titingnan natin yung mga susunod na matatapos. Pero ayun, malapit na to. Ang magpapatagal lang talaga dito is yung finishing. Kasi of course, diba, kailangan mabusisi para naman super ganda talaga. Bukod sa maganda na ngayon, super ganda pa yung magiging kalalabasan niya. So okay. Siya nga pala, kakauwi lang kaninang umaga ni Mrs., ni Mama galing sa kanilang 5-day trip sa Thailand. Nag-enjoy naman sila. Yun sila sa Chiang Mai, Thailand. Maganda daw yung lugar, malinis, safe. Parang probinsya siya sa Thailand, no, yung Chiang Mai. More on relaxation yung ginawa nila doon. Parang nagre-retreat. Pero sabi nila, ang dami daw foreigners, lalo na mga western foreigners. Yan. Maganda daw yung night market nila, napakalaki. And ang pinaka-importante daw sa lahat, sa trip nilang yun, maganda yung weather, hindi umulan, tapos malamig. Nasa mga 15 degrees daw yung lamig. Alam mo yung mga malatagaytay na lamig, ganun. So maganda yung naging trip nila. Nakita ko naman, enjoy sila. Yung kwento nila, mukhang enjoy naman. Pero ngayon, baksak kasi sila. Si Mrs. tulog ngayon sa bahay. Whole day yan matutulog kasi madaling araw yung naging flight nila eh. Ganun din siguro si Mama, no? At yung kaibigan pala ni Teens na kasama din nila sa kanilang Thailand trip. So, ayun.
Ano tayo ngayon? Nabisita na natin tong duplex kahapon. Naasikaso natin yung mga kotse ng in-laws ko. Meron pa yata akong aasikasohin isa pang kotse. Gagawin ko na yun bukas. So ngayon, makakapag-workout na tayo finally. And then susunduin natin mamaya si Pixar. Dahil, of course, diba, weekdays ngayon may mga schooling sila. So okay. Again, ang ganda ng natutuwa ako. Ang ganda na ng ating duplex project. Talagang nagkakaroon na ng ano. So hanggang dito muna yung vlog ko. Tapusin ko muna. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa susunod na vlog.